Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Libra. Hello Libra, your energy at this time. Libra, zodiac sign. Libra zodiac sign lang guys. Para bang naging deceitful ka? Nag-sneak or meron kang kinuha na patago, meron kang ginawa na like a cheating or maaaring nag-cheat ka ngayon or para bang naging cheater ka ngayon or deceitful. More clarification with this 7 of Swords. Kasi you're interested in someone kahit na siguro you're in a relationship with another person na still interested ka, you're curious, interesado ka na ano na makarecover na from pag-overthink or anxiety or yung oppression to or yung inaatake yung isip mo or yung isip ka ng isip, gusto mo makarecover ka na, gusto mo mapanatag na yung isipan mo, gusto mo tahimik na yung isipan mo, gusto mo normal na yung takbo ng isip mo na hindi napapasukan ng mga napapa-overthink sa'yo o napapaisip sa'yo na hindi mo naman gusto. Yung mga ganun. Like spiritual attacks. Interesado ka saan? Dito sa tao na defensive or possible. Kaya yan defensive kasi may fear sa kanya. May takot. Or na-threaten siya. That's why. Or pwede din may na-unite sa kanyang, alam niyo na, deceit ko kaya naging defensive, pina-defensive siya. Ganyan. Defensive siya saan? Sa'yo ba? Sa'yo nga. Defensive siya pagdating sa'yo. Bakit? Alam niyo na may deceit eh. Bakit nga ba defensive siya sa'yo? Tumalikod ka kasi sa kanya. Lumayo ka sa kanya. Kaya defensive siya. Natakot yun na masaktan siya ulit. Yung maramdaman niya, ma-experience ulit yung pain, yung loss, yung rejection, yung tanalikuran mo siya. Kaya naging defensive. Pero ano ba ang wish niya mangyari sa inyong dalawa? Nitong defensive na person na to. Defensive lang kasi may parang na-trauma. Let's say, ano ba ang dahilan? Bakit na-trauma? Na-trauma ba yan? Dahil tumalikod ko sa kanya. Na-trauma siya. Na-traumatize. Ang tindi ng impact sa kanya nung pagtalikod mo sa kanya, nung paglayo mo sa kanya, naging matapang ka tumalikod, lumayo sa kanya. Na-trauma siya, guys. Merong mga video dyan sa YouTube din. Hindi sa channel ko, na mahil kayo from trauma. Mahili kayo sa mga traumas na pinagdaanan nyo. Search nyo na lang. Kasi ako, nakapanood ako ng ganun eh. Kasi lahat naman may pinagdadaanan na, alam nyo, there's ups and down and may mga nakakatrauma na mga pinagdaanan sa buhay. Walang masama kung hangad nyo gumaling, no? Mahil o ma-vanish na, matanggal yung trauma nyo. Manood lang naman kayo. So,
Pero nasa inyo na yun. Para sa akin, ganun. Wala nang masama, manood ka lang naman eh. At yung gumagamit sila ng gemstone, hindi yung kasalanan. Para sa akin, hindi kasalanan yun. Yung magamit ka ng gemstone. Kasi, bakit? Katulad ng mga Reiki. Para sa akin, hindi kasalanan yun eh. Ginawa nga ng God yung gemstone eh. Hindi naman sa demonyo yung mga gemstone na yan. Kaso lang yung ibang gemstone na naanuhan kasi ng may deceit na kasi ng mga ano, may mga napapasukan na ng siguro kapangyarihan ng ano, yung mga ganun, mga kadiliman, char. Para ma-deceive ang tao, pwedeng ganun. Pero kung basahin nyo sa Bible, di ba? Kahit yung breastplate ni Aaron, tsaka ni Moses, di ba pinalagyan ni Yahweh ng gemstones? Oh, paano kasalanan na magamit ng gemstones? Kinrate niya mga gemstones, may purposes yan. Kaya para sa akin, hindi naman masama yung mga Reiki healing na yan. Yung maggamit ng mga gemstone. Okay, magsuot ng mga gemstones. Like bracelet. No? But, defense din siya sa mga evil. Like sa mga witchcraft. Hindi ka gaanong matablan, hindi ka gaanong mapuruhan. Unlike sa kung wala kang depensa, kasi mga negativity yan eh. Mga negativity nila, mga spell, yung mga atake nila eh. Mga manifestasyon, o di ba? Mga ganun. Tapos may mga demonyo pa silang sinisend, mga jinn, mga ganyan. Di ba? Malaking bagay din talaga. At yung mga madami yan silang deceit eh. Madaming yung gumagawa ng mga kademonyon eh. Kahit yung yung sa Islam, di ba? Yung meron silang hinawakan ng bilog na bato na itim ba yan? Na hinahawakan nila yun eh. Pag Ramadan, gemstone din yun, bato din yun. Na kay Archangel, ano daw galing yun eh. Kay Archangel, ewan ko kung sino Archangel. Basta sa Archangel daw galing yon, yung bato na yon. Di ba? Kasi sa pagkakaalam ko talaga, madaming paninira na madaming dyan mapanood ko sa YouTube na yung God daw, si Allah daw, yung God ng mga Muslim daw, si Allah ay ano daw yan. Madami ako napanood yan eh. Kaya nakumbinsin din ako dati. Ano daw yan siya guys eh. Sabi nila, devil. Pero para sa akin, based sa pag-research ko, based sa, alam niyo naman ako, may pagka-inquisitive, no? Hindi through sa YouTube kasi madami na din talaga mga lies, no? Deception din talaga na hindi lahat na nasa internet ay totoo, di ba? Hindi lahat ng ina-upload dyan sa internet ay totoo. Merong mga lies din, deception, di ba? Para sa akin, based sa pag-research ko on my own, hindi through internet, kundi through connecting sa sa guide, kung kanino man ako nagpapaguide. Actually, sa guide ako nagtatanong yan talaga, no? Sa kanya na yung sagutin niya o hindi ng totoo. Pero alam ko, hindi naman magsisinungaling ang God. Yun ang alam ko. Pero nasa kanya na yung sasagutin niya. Yung tanong ko, hindi. O iba ang pasagutin niya. Diba? Iisa lang yan si Allah tsaka si Yahweh. Yun ang alam ko eh. Based sa mga pagtatanong ko. Iisa lang yan sila eh. Kasi hindi mo iwasan may mga deceit kasi. May mga deceit eh. Malito ka. May mga nanlilito. Pero yun alam ko, isa lang yan sila. Well, the Chariot. Ito yung naisa talaga mangyari sa inyo. Na magkaroon na ng movement, mag-succeed na mag-unite kayo. Mag-umpisa na yung destiny
Siguro iniisip niya, nakadestin kayo, o swertihin kayo na, o papanig sa inyo yung swerte, no? Hindi man destiny, ay papanig na sa inyo yung swerte. Swertihin kayo na makakilos na kayo. Makakilos na siya, makakilos ka na, makaalis na kayo sa hindi nyo maalisan, like lugar, or person, and makamove na kayo para makagalaw na kayo, na mag-succeed kayo na sa kabila ng if there is a deceit na like mananlilin lang, nanlilito, or any deceit na pinapa-defensive siya, no? Maging defensive siya, or kung ano man ang deceit, ay mag-succeed pa rin na alam niyo, makapag-take siya ng action, makapag-take kayo ng action na mag-succeed ang success, ang result, ganyan. Palarin kayo na hindi na mapaantay pa, hindi na ma-delay, no? Nawala ng delay, or hindi na mapaantay pa, or hindi na ma-delay ang magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. So yan. Message sa'yo ng person na na defensive sa'yo. Ano message niya sa'yo? Ay, nais nito makipag-collaborate, makipag-usap sa'yo. Gusto niya makipag-usap. Kung mayroon kayong i-build together, para kayong team, or there's teamwork sa inyong dalawa, pagtutulungan sa inyong dalawa, ano daw ang gagawin ninyo? Family. O, diba? Pamilya ang inyong bubuuin. Ang i-build ninyo, ang buuin nyo. Pamilya, masayang pamilya. Yan ang mensahe niya. Bakit gusto niyo bumuo ng family with you? Mahal ka ba niya? Dahil mahal ka niya? Baka dahil mahal ka niya? Hindi. Hindi dahil sa mahal ka niya. Kundi dahil mahalaga ka sa kanya. Tingnan natin. Dahil mahalaga ka sa kanya. Dahil importante ka sa kanya. So, same lang yun. Mahalaga, importante. Mataas ang halaga mo sa kanya. Ganun. Importante ka sa buhay niya. Kailangan ka niya. Ano ba yan? Kailangan ka din niya. O kaya ganyan. Let's see. Kailangan ka niya sa buhay. Ano yung naramdaman niya sa'yo? Tunay na pagmamahal ba? Oo, tunay na pagmamahal. Na asawa na. Kasi may Queen of Pentacles. Asawa ang tingin niya sa'yo. Let's see ha. Hindi naman asawa. Pero tunay ang pagmamahal niya sa'yo. Na gusto ka niyang mapangasawa. Ay, ikaw ang gusto niya mapangasawa kasi tunay na mahal ka niya. Alam niyo, pag tunay na mahal yung isang tao, as in, fulfilled ka, masaya ka. Yun ang tingin ko ha. Kasi, yung bago pa siya asawahin, pag tunay na mahal mo, hindi ko pa na-experience yun eh. Pag tunay na mahal mo, yung bago kayo magsama na, kunwari mahal mo yung kasi sa akin dati, mapit lang ako sa Patalim. Kaya nag-asawa ko, wala akong trabaho nun. Pero, hindi naman ako nagsisi. Pinilit lang din ako ng nanay na, asawahin, may utang na loob ako, char. So only, siyempre, nade-develop din. Na din yung hulog din yung feelings mo. So siyempre, pag magsama na kayo, di ba, mahalaga na siya sa'yo. Nagkakaroon ng halaga yung partner mo. Kahit hindi mo pa siya mahal sa umpisa. O di ba, naging mahal mo na din siya. Di ba, ganun. Naging mahalaga na siya sa'yo na ayaw mong wala siya sa buhay mo. Kasi siyempre, tumatak na yan sa puso mo eh. Na araw-araw mo kasama eh. Di ba, ganun sa isip mo. Pero ito, iba to. Pag kunwari kasi siya mahal ka niya eh, tunay na mahal ka niya. Iba yung fulfilling, yung pakiramdam na fulfilled, masaya, satisfied siya araw-araw. Bawat gising niya, nakasama ka niya. Yun ba yung naiisip niya?
Pagkasama ka niya, fulfilled siya. Saya-saya niya kasi ikaw yung gusto niya talaga mapangasawa kasi tunay na mahal ka niya. Tama ba? Hindi. Hindi yun na iniisip niya. Pero, yun ba yung ma-experience niya pag makasama ka na niya? Na fulfilled, happy siya, satisfied, bawat gising niya, ang saya niya kasi fulfilled siya kasi kasama ka niya. So, yes. So, hindi pa niya naiisip yun. Kasi defensive siya. Pero, pag nakasama ka na niya, yun na yung ma-experience niya. Ang saya ng buhay niya. Ang saya-saya niya. Alam mo yung inner happiness. Hindi yung fake na pakita ng tao, nakikita na ng tao na masaya siya. Hindi lang yung ganun, kundi yung tunay na masaya talaga siya within him or her. So, it depends kung ano yung person mo, babae o lalaki. No? Kasi ito ay depende na sa maka-resonate. Yan na lang masasabi ko. Kaya nga, maganda din talaga may freedom yung tao na kung sino piliin niya ng pangasawa. Yung tunay na mahal niya. Lalo kung nagmamahalan naman talaga sila both. Diba? Nagmamahalan. Maliban na kung siya lang nagmamahal. Talo naman siya. Kawawalan din siya. Diba? Kung pwede naman kung siya nagmamahal. Tapos, madidevelop naman yan yung isa kung hindi pa. Diba? Hindi pa nakaramdam ng pagmamahal sa isa. Depende. No? Pero, para sa akin, masaya. No? Masaya yung fulfilled ko talaga. Wag, yung kasama mo, asawa mo, na pangasawa mo, ay tunay mong mahal. No? At mahal ka din. O, di ba? So, ano bang minahal niyan sa'yo? Kaya, minahal ka niya ng tunay. May pagka-immature ka. Mature. Hindi. Ano ka, yung mahilig mag-reach out. Let's see Mahilig ka mag-reach out. Ano kayo, matapang ka na mag-reach out eh. Hindi ka makontrol ng iba na mag-reach out. No? Hindi ka mapigilan ng iba na mag-reach out. Masipag kasi mag-reach out. Yan ang gusto niya sa'yo. Yan ang minahal niya sa'yo. Masipag ka mag-reach out. At mag-reach out na ano ba yung nagustuhan niya sa pag-reach out mo? Ano yung nagustuhan niya na minahal niya sa'yo? Dahil ano ba yung sinasabi mo pag mag-reach out ka na minahal niya sa'yo? I-end yun na ang relationship nyo, ganun? I-end yun na. Mag-reach out ka, sabihan mo na. I-end mo na, tapos na kayo. Break na kayo. End na yung relationship nyo. Tapos kung sinabi mo may bago na, mas lalong na turiti utak niya. May bago ka na. Joke lang. Bakit nga ba nagsabi ka ng ganun? Alamin din natin sa side mo, magbuka ka namang kontrabida dito, masama. Bakit nga gusto mo i-end ang relationship at that time? No? Lagi mo siyang ano yun, pananakot mo lang sa kanya. Natakot mo lang end mo yung relationship. Karaway ka naman ako kanyan eh. Ewan ko lang sa iba. Ano ba yun? Bakit ganun ka? Tinatakot mo siya na end ang relationship. Lumaki ang ulo mo? Lumaki kasi ang ulo mo. Lumaki ang ulo mo. Tapos, may ano ka, may nag-utos sa'yo, like mga palipad hangin, o orasyon, o may gumawa sa'yo ng ritual o witchcraft na
hiwalayan mo siya, i-end mo yung relationship with that person, meron. There's deceit. See? There's deceit. Huh? Sino yung gumawa nun sa'yo? May gusto sa'yo. Tingnan natin. Hindi. Ano yung may gawa nun sa'yo? May gusto sa person mo? Let's see Hindi naman. May gumawa nun sa'yo eh. Kaaway mo may gusto ang gumawa nun sa'yo? Kaaway mo ang may gawa nun sa'yo? Ay. Kaya siguro hindi ka niya maintindihan. No? Paiba-iba. Kasi may witchcraft. Parang iba sa umaga, iba sa hapon. Gano'n. Ano ba? So, ano yung yung sinabi ko guys dyan sa yung about na sabi ko, kasi ganito, ganyan. Yeah, may palipadahin kasi ako, never mind about it. Pero, sa panaginip ko lang yun. Malaman na lang yung afterlife. Kita-kits sa kabilang buhay. Ano ang totoo dun? Sa panaginip ko lang yun. Okay, panaginip or vision. Yung kwento ko na yun. May palipadahin ako kaya nakwento ko sa inyo. Ano yun? Ewan ko lang ngayon kung meron pa akong palipadahin. At, grabe impact sa mukha ko ng mga witchcraft, let's see. Ano yung masasabi ng person mo sa ugali mo? Tingnan natin kung maganda. Clouded ang judgment mo. Paano yung mag-clouded judgment? May magawa ng witchcraft sa'yo. Witchcraft ka at that time. Nakausap mo pa siya or pagkausap ka niya siguro, clouded ang judgment mo. At consistent ka daw sa pag-reach out. Let's see. Consistent ka sa pag-reach out with the Page of Pentacles. Pwede din kasi iba meaning yun eh. Hindi. Ikaw yung klase ng tao na consistent sa relationship. Hindi na paano? This is pa-clouded. Para bang tuloy-tuloy na clouded yung isipan mo. Parang consistent. Hindi related sa clouded yung judgment mo. Para bang pag-grow ng pag-grow, palala ng palala yung pagiging clouded ng judgment mo. Ganon. Hindi. Clouded ang judgment mo. Di ba masabi sa ugali mo? You are brave na mag-offer ng yung relationship na there's growth. Let's see Ayun. Di ba, risk taker. The Fool. Fearless ka Fearless, brave, risk taker. Kasi may red dito, no? Na mag-offer ng relationship na yung nag-grow. Tuloy-tuloy na nag-grow na relationship. Yan. Yung kahit na may deceit na ginagawa ka ng witchcraft, ayaw mo pa rin siguro i-give up sana. Kaso lang, may kaya hindi kayo magkaintindihan nun siguro. There's misunderstanding kasi may nang-attack sa'yo May gumagawa ng deceit sa'yo, witchcraft, at that time. So, ano yung
hinihiling niya sa'yo na gawin mo para maging cold ka or lumayo ka, sumiperate ka kay Empress in reverse, sa fake Empress, sa fake person, sa fake na yung nagkukunwari ito hindi siya totoo, no? Fake na tasin may Empress in reverse na yan. Ano ba yan sa buhay mo? Hermit, the Hermit. Hermit energy, parang Virgo, parang ano to yung mahilig mag-introspect or ina-isolate yung sarili niya, aloof, parang tahimik lagi, ganun. Lagi may pinag-isipan na within him, iniisip siya, pero meron kinakalculate, may gusto siyang maliwanagan, may gusto siyang maklaruhan, mga ganun. Fake Empress. Bakit nasabi ni fake Empress to? Si Hermit. Kasi gumagawa ng deceit. Gumagawa ba talaga ng deceit yan si Hermit? Gumagawa nga. Yan ang gumagawa daw ng deceit. Anong deceit ang ginagawa ni Hermit? Ano ba ito? Nakarelasyon mo din o karelasyon mo si Hermit? Mukhang strong yung bond or nakarelasyon mo or karelasyon mo ngayon, gumagawa daw ng deceit to. Anong deceit? Orasyon. Orasyon. May orasyon si Hermit na ginagawa para pagsiperahin kayong dalawa, para manatili yung hiwalay, na hindi kayo mabuo, hindi kayo magsama, hindi nyo magawang mag-reach out sa isa't isa, hindi parang instead na mag-reach out kayo sa isa't isa lumayo na lang kayo sa isa't isa, or hindi na kayo gumawa ng paraan para magsama. May ginagawa. Kasi ayaw ni Hermit mawala ka sa buhay niya. Kanya ginagawa. Kaya kanya ginagawa. Ayaw kasi ni Hermit mawala ka sa buhay niya. Paano nalaman itong person na ito may ginagawa si Hermit na orasyon? Paano niya nalaman? Tingnan natin Kasi strong yung bond niya Kasi hindi ka mailap sa kanya. Yun ba yun? Kasi hindi ka mailap sa kanya. Hindi. Kasi strong yung bond nyo. Strong yung bond nyo. Na Hermit. Dati o ngayon, until now. Basta nga, kasi strong pa rin yung bond nyo. Kasi strong yung bond nyo. Basta yun. Strong ang bond nyo ni Hermit. Kaya alam nyo may ginagawang orasyon. Bakit mahal na mahal ka ba ni Hermit? Ano natin Oo, mahal na mahal ka kasi ni Hermit. Pero mali din to, no? Bakit alam ni Hermit pagka hindi siya gumawa ng deceit, orasyon, ay lalayo ka sa kanya? Yes. That's why.
So yan, hanggang dito na lamang guys for Libra.